Hi everyone! Welcome to Silitech Review. So for straight 2 weeks guys, ginamit ko as my daily driver itong Xiaomi 13T Pro. So may bibigay ko sa inyo yung in-depth full review kung ano ba talaga yung full potential ng phone na to pagdating sa gaming, sa battery life, sa camera, at marami pang iba. Pero kung hindi nyo pa mapanood yung unboxing at first impressions ko dito sa Xiaomi 13T Pro, pwede nyo i-click yung link dyan sa description box sa baba. Okay, so susubukan ko guys na gawing organized tong review na to para mas madali nyo akong masundan at mas makapag-decide kayo kung ito na ba talaga yung phone na pwede nyo bilhin ngayon. Kasi alam ko marami sa inyo ang nakakuha na ng 13th month at naghahanap ng bagong daily driver nila or bagong phone nila. So, ang gagawin natin, pag-uusapan natin isa-isa yung mga important aspect ng phone na to. Umpisahan natin sa camera. Medyo mahirap para sa akin na umpisahan yung review dito sa camera ng 13T Pro. At spoiler lang, halos sa lahat ng condition, goods na goods yung quality ng camera nito. Pero sa ngayon, i-breakdown muna natin yung specs para maalala natin. So, meron tayo ditong 24mm Leica main camera na 50 megapixels na merong 1.9 aperture at merong optical image stabilization. Meron din tayong 50mm na Leica telephoto camera na 50 megapixels, 1.9 aperture na meron 2 times optical zoom. Tapos sa ating 15mm Leica ultra-wide camera na 12 megapixels, 2.2 aperture. At syempre yung selfie camera nitong 13T Pro ay 20 megapixels, 2.2 aperture. Kagaya na makikita nyo, very realistic yung color reproduction ng camera at malaking factor dyan yung Leica lenses. At isa pa sa talagang kinabiliban ko, lalo na yung mga outdoor photos dito sa 13T Pro ay yung dynamic range niya. Kasi almost lahat ng camera sa price segment na to, magiging blown out na yung langit kapag nag-take tayo ng photo sa katirikan ng araw. Pero kahit pa nasa likod na yung langit, tirik yung araw, walang details guys. Pumunta pa ako sa likod ng isang puno, expecting na sasabog na yung exposure ng building dun sa background. Pero hindi guys, grabe talaga, nagulat ako dyan. Ngayon, pagdating sa indoor shots, well, pasado pa rin naman yung 13T Pro. Wala pa rin namang na-compromise na details, almost. Kahit pa nga sa low light conditions, may impress ka din dito sa output ng 13T Pro. At kung maalala nyo pa, pwede din tayong mag-shoot dito ng 4K 10-bit lag na videos. Pakita ko muna sa inyo kung paano yan ginagawa. So, pupunta lang tayo sa ating camera applications. By the way, dito sa atin yung green, pag-usapan natin yan mamaya. So, kapag nasa camera application na tayo, punta lang tayo sa Pro mode. Yan. Tapos make sure lang natin na naka-video mode tayo. Pagkatapos, iswipe lang natin siya pababa. Yan. Makakapamili na tayo ng resolution natin, ng frame rate natin at iba pa. Pero ang gusto nating i-activate ay yung lag. Yan. Kapag inactivate natin ang automatic, mapupunta siya sa 30 frames per second. Pwede rin nating i-enable yung histogram, sonogram, pati yung exposure verification para makatulong sa atin kapag nag-shoot. So, again, as a content creator na yung mga camera ay laging naka-lag yung color profile, naku, napakalaking tulong nito. Kasi at least may peace of mind ako na kahit pa paano mas magiging pantay yung mga color grading na i-apply ko sa mga videos ko kung gagamitin ko tong 13T Pro. So, tingnan natin ang mga sample videos. At naging possible yung magandang mga low-light photos dito sa 13T Pro dahil na rin sa chipset niya, Dimensity 9200 Plus. Dahil yung Dimensity 9200 Plus ay merong MediaTek Imagic 890 na sakto sa mga RGBW sensors na meron din dito sa 13T Pro. Yung Imagic 890 kasi ng MediaTek ay merong AI ISP support sa mga RGBW sensors. Madadagdagan pa ng up to 30% improvement yung light sensitivity at mas magiging accurate na yung mga HDR photos natin. Mas madami din magiging details sa texture yung mga photos at mas magiging maganda yung low light images natin. At pinag-uusapan na lang din natin yung chipset
pag-usapan natin ang MediaTek 9200 Plus na chipset dito sa 13T Pro. Okay, una sa lahat itong MediaTek Dimensity 9200 Plus na flagship AOC ng MediaTek ay gawa sa TSMC 4nm process, kaya alam mo maasahan talaga yung chipset na to. Meron tong billions of mass integrated transistors, kaya powerful talaga, pero reduced yung power consumption compared sa ibang flagship chipset kahit pa very demanding yung games na laruin natin dito. Nandito din yung first ever ARM Immortalis 8715 GPU at world's fastest LPDDR5X na exclusively supported ng Dimensity 9200 Plus. Tapos yung storage pa na inilagay dito ng Xiaomi ay UFS 4.0, kaya talagang napakabilis ng read and write speed ng storage itong 13T Pro. Pagdating sa Antutu score, ito yung pinakamataas na nakuha natin, 1,528,829. Sobrang taas niyan. So, ma-expect natin na talagang kahit ano pang application at games sa iba to natin sa phone na to, kakayanin niya talaga. Tapos, meron pa itong tinatawag na Energy Smart Screen 2.0 na magbibigay sa atin ng additional 10% na enhancement sa display, again, compared sa competitors. At pagdating naman sa connectivity, itong Xiaomi 13T Pro ay naka Wi-Fi 7 na. Tapos, meron pa siyang 5G mmWave, kaya yung internet natin, mapa-Wi-Fi, mapa-data, mabilis talaga. Pagdating naman sa gaming, talagang mag-excel dito in Dimensity 9200 Plus, dahil na din sa meron tong variable rate shading or VRS, kung saan mas optimized yung gaming performance at graphics dahil ina-adjust na ng Dimensity 9200 Plus yung render quality. Mas mataas din yung FPS natin sa mga gameplay dahil sa frame rate smoother 2.0. At by the way, yung in-unbox natin before na Xiaomi 13T Pro ay yung black, yung pinapakita ko kanina, ito. Meron lang case kasi ang glossy kasi talagang napaka-reflective, tas kapitin ng smudges. So mabuti na lang meron tayong nahiram dito na green na 13T Pro na nung una sa pictures akala ko hindi ko magugustuhan pero sa personal ang ganda pala niya. Although glossy pa rin, reflective, pero hindi ganun kahalata yung smudges, fingerprints kasi nga mas light yung kulay niya compared dun sa black syempre at mas elegante talaga tingnan. Ngayon, pag-usapan natin yung display nitong 13T Pro. So again, meron tong 144Hz Crystal Res AMOLED display. At disclaimer lang, yung 144Hz na yan ay ma-experience natin sa mga games, pero sa UI or sa normal usage natin, up to 120Hz lang. Pero guys, grabehan yung quality ng display nitong 13T Pro. Nagustuhan ko talaga. Talagang flagship na flagship yung quality at kulay. At ito nga pala yung 13T Pro nung hindi ko pa nalalagyan ng matte tempered glass. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung behavior ng refresh rate, yung Dimensity 9200 Plus, ay merong MediaTek Intelligent Display Sync 3.0. Kaya mabilis na nakapag-adjust yung display. Depende sa kung ano yung ginagawa natin. Okay, so ngayon makikita nyo dun sa may taas na naka 60Hz siya kasi hindi ko ginagalaw yung display. Pero sa oras na galawin ko yan, agad-agad magiging 120Hz siya ulit na refresh rate. Kapag binitawan natin, maghihintay lang tayo ng ilang segundo or parang isang segundo nga lang, 60Hz na siya ulit. So, ganun yung ginagawa ng MediaTek Intelligent Display Sync 3.0. At kagaya na sinabi ko kanina, mas magiging smooth pa yung refresh rate niya dahil mapupunta sa 144Hz kapag naglalaro tayo dito. Tapos, sobrang laking puntos pa sa akin na itong Xiaomi 13T Pro hindi curved in display. Yan yung isa sa mga, para sa akin na malaking problema ko sa mga flagship phones ngayon ng Android. Naka-curve in display, hindi ko maintindihan kung ba't nila ginagawa yan. So, napakalaking good news na dito sa 13T Pro, flat yung display natin. At recap lang ng ilan pang features ng display nitong Xiaomi 13T Pro. Meron tong 480Hz na touch sampling rate, 2,600 nits na peak brightness. Supported niya ang Dolby Vision at HDR10+. Meron tong DCI-P3 color coverage at protected to ng Corning Gorilla Glass 5. Ngayon, para lang dun sa mga curious, kapag pinuntahan natin yung display settings, syempre meron pa rin tayong light or dark mode, meron tayong reading mode, meron tayong color scheme, pwede nating timplahin yung kulay, depende sa kung ano yung gusto natin. Meron tayong presets na dito, vivid, saturated, saka original color. Yung advanced settings, pwede naman nating i-activate, pumili tayo kung anong color gamut yung gusto natin. Ayan. Tapos, pag bumalik tayo, pati yung adaptive colors, pwede na nating i-activate. So,
kusa nang mag-a-adjust yung display ng 13T Pro depende sa condition ng environment natin. So halimbawa, merong mga ilaw sa bahay natin na medyo madilaw, medyo bluish naman ng iba. So kusa na niya i-adjust yung timpla ng display. Ngayon, pagdating naman sa battery performance, itong Xiaomi 13T Pro ay merong 5,000 mAh na battery capacity. Capable to sa 120 watts na hypercharge ng Xiaomi. Ganon kabilis to i-charge. Ngayon, pagdating sa charging, 16 to 100%, 23 minutes lang yung inabot. Sobrang bilis. Usually, tumatagal sa akin yung phone na to sa isang charge ng 1.5 araw kung naka-data ko or mix, Wi-Fi, minsan data. Pero kung Wi-Fi all throughout the day, 2 days, may tatagal sa akin sa isang charge. Okay, so anong verdict natin dito sa Xiaomi 13T Pro? Tingin ko alam niyo na yung sagot. Satisfied na satisfied ako sa phone na to at hindi ako magdadalawang isip na i-recommend to sa inyo. Lalo na dun sa mga naghahanap ng flagship level phone na less than 40,000 pesos lang. At kung meron man ako nakita na mga downside dito sa Xiaomi 13T Pro, rest assured na sobrang minimal lang noon at after ilang days ng paggamit, hindi ko na rin napansin. So again, para sa akin, itong Xiaomi 13T Pro, sulit siya para sa presyo niya. Highly recommended. Kung gusto niyo itong bilhin, nandiyan yung link sa description box sa baba. At kung gusto niyo pang malaman yung ilang pang details or information tungkol sa chipset nito na Dimensity 9200 Plus ng MediaTek, ilalagay ko rin yung link dyan sa description box sa baba. Maraming salamat guys sa panonood. Kung gumagamit ka na ng 13T Pro, i-comment mo naman sa baba yung experience mo. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa aking unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.